Good morning mga kapudyak. So ito yung second day ng vacation natin. Kagigising lang natin. Well, actually kanina pa ako nagising. Sanay kasi akong gumising na maaga sa sa LA. Pero eto, dito tayo sa Salt Lake City. So padyak tayo. Explore natin tong city na to. Ari utin mga kapudyak. So ito, alam nyo pala, ang gusto kong unang sabihin is first impression ko dito sa GoPro ko, napaka-convenient pa paano kasi mas less yung gear na kailangan kong bitbitin. Itong microphone lang at saka si GoPro at saka yung 2 extra batteries ko at saka extra batteries para sa microphone. Yun lang. Hindi katulad dun dati, isang katutak na baterya ang kailangan kong bitbitin. Grabe naman dito, ang tahimik oh. Oo nga pala, walang gaanong tao pa paano. 4th of July. Happy birthday America. Ayos dito, parang small town feel talaga oh. Ang gaganda pa ng mga bahay oh, mga old style homes. Oo nga pala medyo jologs lang yung pinuntahan kong bahay. Dahil paano, wala silang tubig. Nasira daw yung nila, yung mga tubo ng tubig. Kaya abay oras. Kanina nakahiga pa ako nung nag-text yung may-ari na sabi niya paalis na daw sila kung kailangan ko ng tubig. By the time na ma-receive ko yung text, na daw, nakaalis na daw sila. Kaya ito, wala muna tayong ligo. Pero nakaligo naman ako kagabi Tapos air conditioner naman yung kwarto. Kaya hindi gaanong jahe na na jahe tuloy, hindi gaanong jologs na tawag doon, walang ligo sa pag-alis ngayon. Kaso lang, pag jebs, walang hugas. Time check, 9 o'clock na. Pero 9:30, pero walang katao-tao. And then again, 4th of July, kaya nagpapahinga yung mga tao. I wonder kung bukas yung mga restaurant na binabalak natin puntahan. Yun ang problema. Hopefully bukas sila. Chinatown Plaza. So may Chinese grocery. Alright. Ayos to. Malaki naman Chinese community dito. Sila'y nangunguna para kumbaga first come first serve. Uy, may 85 degrees sa bakery ayos. Kaya road closed dahil merong parade mamaya dito. I see. Ayun mga naglalabasan yung mga tao. Ayun nakakatawa yung mga tao dito. Para kang nasa King of the Hill. Yung mga tao panay puti. King of the Hill. Yung building na to, City Hall. Simbahan ng mga Mormons. Ang lalaki na simbahan ng mga Mormons dito. Ang tahimik dito. Ito yung isa sa mga sa mga
culture shock ng mga kababayan natin na pag dumating dito. Huwag sa LA kung kunyari sabihin mong dadalhin mo sa lugar na katulad nito, sa Midwest, sa South, ganito, culture shock sila dahil ang tahimik. Wala kang makikitang kapitbahay mo. You know, minsan nga hindi mo kilala pangalan ng kapitbahay mo eh. Oh, cool. 7-Eleven, finally. Oh, damn it. Dito tayo sa park. Pahinga lang tayo, upo lang. Mukhang okay dito sa park na pinagpahingahan natin. Mukhang maraming mga chicks dito eh, oh. Ikot-ikot muna tayo dito, baka makakita tayo ng mga bebots. Ewan ko kung nakikita ninyo, pero may mga bibe oh. Tapos may parang bukal-bukal na bumubula-bula doon sa likuran. Nakakatuwa oh, tahimik dito eh, oh. Ayos oh. Mga nagpipiknik sila. Mga matatandang puti. Butin lang natin tong park. On your left. Thank you. On your left. Thank you. Dito pag ano ka, yung mag-overtake ka sa tao, sasabihin mo on your left. Parang ibig sabihin sa kaliwa mo may tao. Minsan mga Pilipino sinasabi to your left, to your left. It's like no. Ang proper phrase is on your left. Ayos to. Kasi no, piso-piso lang. Ayos ah. Okay. Masarap. Tahimik dito. Parang yari tayo dito ah. Mukhang wala tayong makakainan na restaurant ah. Kanina pa ako nagbabike eh. Wala pa rin ako nakikitang yung maraming building, maraming mga commercial centers. Yeah. Okay ah. Sige, explore tayo. Explore. Ayos oh. Ganda oh, hindi, mga homeless yun. Putang ina, may homeless na rin pala rito oh. Go ahead. Let's go across. Let's cross. Oh, really cool. I'll just, yeah, I'll call by. Because what I would offer is that Ty will drive.
Tara, tara. Kain na tayo. May nakita akong restaurant sa Yelp, yung Himalayan. Sa tingin ko Himalayan parang ano lang eh, nung nakita ko yung menu nila parang pinsan ng Indian food. So doon na lang tayo. Ganda talaga ng mga bahay dito. Yung may mga porch pa. Ewan ko, sa akin ang ganda nung yung may porch. Parang bahay ng puti talaga. Hey! Hindi nyo narinig, nag-order ako pero ang in-order ko is yung parang set meal nila na parang isang plato tapos iba't ibang ulam na yung nandoon. So tikman natin tong tinapay nila. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa tinapay nila pero crispy pala siya. Akala ko parang naan. Tapos meron siya ng mga iba't ibang sausawan. Ito tingnan nyo, yan. Ito alam ko, ito yung chutney. Okay. Pero ano tong brownish na to? Parang tamarind based na siya, na sausawan. Which is, ito pala ang tanong ko. Bakit tayong mga Pilipino hindi natin na-develop ang mga sausawan na yari sa tamarind? Diba? Maraming tamarind sa Pilipinas pero bakit hindi natin na-develop yung tamarind juice? Diba? Tamarind juice or tamarind na sausawan. Isang palaisipan lang. Ito pala ang script natin. Yan. Kung ano yung i-discuss natin na pelikula ngayong araw na to. Excited yata kayo So sige, ang pelikulang pag-uusapan natin ngayon is yung Radio Romance. Right? Yeah, right. So Radio Romance. Masarap tong nila, tong ano tawag na to, itong yung yogurt based na sausawan nila. Pagkatapos mong kumain ng maanghang, nakakatulong yung yung yogurt na sabihin na nating paano ba sasabihin sa Tagalog, yung papatayin yung init ng tiyan mo. Kasi diba minsan pag hindi sa yung tiyan mo kumukulo dahil parang napapasok sa spices. So yun, makakatulong. Ayun dumating na yung food natin. Tingnan ninyo, food natin. Grabe Ayun ito yogurt pala to, yogurt. Tingnan ninyo. Tapos hindi ko alam kung ano to, mukhang vegetarian to Ito yogurt pala to. Tapos ito alam ko parang curry yan, curry. So hindi ko alam kung ano to, mukhang vegetarian to Tapos ito alam ko parang curry yan, curry. So okay. First bite natin, first bite. Baba natin. Naputang na. Mainit pa na yung nila. Yung plato. Chat yung yogurt hindi ko pwedeng inumin dahil ko dyan. Lactose intolerant tayo. So parang munggo. Tignan natin. Natapang yung lasa ng curry pero
nakakapanibago kasi Ano siya, yung texture ng munggo. Pero iba lasa. So kasi di ba tayo, kung natin igigisa o iluluto lang natin sa taba. At minsan chicharon. Tapos nilalagyan natin ng kamatis at sibuyas. Ito nakakaanghang. Hindi siya kabila sa dila natin. Panalo. Tapos ito basmati rice. Okay. Hindi ganong masarap yung basmati rice nila. Medyo plain. Okay. Subukan natin itong goat curry. Subukan natin itong goat curry. Okay. Panalo. Tignan natin itong vegetarian. Gulay. Kumain naman tayo ng gulay. Uy, may laman. May laman. Parang pakbet style siya. Samba. Parang pakbet style siya. Kita mo merong patatas, merong kulay niya, parang bagu beans. Tapos nalalasahan ko yung yung mapait na ampalaya. Ewan ko lang kung ampalaya nito, okra. Nilagyan lang nila ng curry seasoning. Parang ano siya, parang pakbet. Ang kaso lang, nilagyan nila ng seasoning nila, kaya manghang. Parang bagu beans. Tapos nalalasahan ko yung yung mapait na ampalaya. Ewan ko lang kung ampalaya nito, okra. So parang siya, parang pakbet. Ang kaso lang, nilagyan nila ng seasoning nila, kaya maanghang. Anyway, pag-usapan natin yung pelikula na pag-uusapan natin, si Radio Romance. Okay. Sa opening scene, makulit ng opening scene na to. Alam mo kung ano naaalala ko? Naaalala ko yung style ni Frasier. Frasier ba yun? Frasier. Yung series. Sa tingin ko, alam ko yung gustong gawin ng director eh. Sa tingin ko, dapat ang ginawa ng director, sinimulan niya doon sa loob ng studio. Right? And then, naririnig mo yung boses nung DJ na parang kausap ko lang siya, katulad ng ganito, you know. Tapos magka-cutscene dun sa silhouette or rooftop view, tapos nagpa-pan dun sa sa city. Siyempre, alam mong tulog yung mga tao. Ngayon, yung pag-cutscene mo, yung voice nung DJ magiging voice na nung parang radyo. Okay? Tapos of course, ipapakita mo yung mga audiences or yung mga listener niya na mga na mga essential characters dun sa story. Katulad ni Lolo at saka ni Lola, hindi naman importante si Lolo at saka si Lola. So bakit mo pa pinakita? Dinagdagan mo lang yung oras. No, it's like pakita mo yung mga artista na importante dun sa storya. Okay? Tinikman ko itong isa dito. Hindi ko lang kung ang tawag dito pero tofu siya. Okay. Kasi nandito ako parang kulay green. Ang sarap. By the way, sumubo ako ng pangalan nito ng yogurt. Paano kasi na masyado naman sa dila yung panlasa. Kaya nag-ano naman ako, parang chaser ika nga, para lang matanggal yung
lasa ng anghang. Ngayon, sa opening pa lang, yung opening scene ng morning ni Jelly de Belen, medyo natagalan. Bakit natagalan? Paano kasi minsan, inintroduce mo na naman yung mga characters na non-essential. Sino ba yung mga taong aalis mula sa bahay nila? Yung maglilipat ba yun or what not? Importante ba sila? Diba? Hindi naman importante. Ang importante, siguro yung relationship ni Jelly de Belen at saka ng papa niya. Yun ang importante. Diba? Pero yung sasabihin mo na aalis na paalam, bye-bye. It doesn't make sense. Not related to the story, not related to the character whatsoever. Kung at least ginawa mo na si Jelly de Belen pala is madiskarte na tinulungan niya yung mga taong yun na makakuha ng bahay or makakuha ng trabaho dahil meron siyang mga networking, yun pwede. Pero yung walang connection is like, okay, bye-bye, paalam. Not really essential to the story. Ngayon, next scene natin is yung scene ni Jelly de Belen sa library. Yung iniimbitan ng lalaki si Jelly para mag-bowling. I like that scene. Kasi nakikita mo yung timing, and then itatrack mo yung character, tapos itatrack mo ulit sila, tapos mag-switch doon sa isang character. That's very, very creative, and kudos to sa creativity ng director na gamitin yun. It's a cool, ano ba tawag doon, yung parang nag-shift ka ng scene or ng subject. Really cool. Magandang idea na ginamit niya yun. Ang next scene na makakomentan ko is yung scene ni yung nasa practicum, yung eto. So they're trying to tell the story na magpa-practicum si Jelly de Belen yata yun. You know, hindi mo na kailangan yun eh. Hindi mo na kailangan ipakita eh. From dun sa bowling scene, pwede niyang sabihin na magpa-practicum ako. Magsisimula yung practicum ko. Bing bada boom, tapos, di ba? Di ba? Tapos. Hindi mo na kailangan i-re-emphasize yun. Dahil kumbaga, hindi naman essential sa story eh. Again, I don't know kung kagaano ka importante yung story. Umabot ako dun sa part na dun sila sa meeting, tapos they're throwing ideas para dun sa marketing campaign nila or whatnot. Ang nakakaano lang is like, para kang nakikinig ng ng audition na correct, ano na ba to? Sigurado na ba ito yung ipapakita ninyo sa pelikula or nag-ano lang kayo, nag-audition pa lang kayo dahil hindi ganun kaganda yung scene eh. So anyway, yun na lang muna. Hopefully nabusog kayo sa pagkain natin dito at saka masarap siya. Kung nasa Salt Lake City kayo, tapos you're in the mood for a different food aside from white people food. Ayun o. So hopefully nagustuhan ninyo yung kinain natin. I'll give it a 8 out of 10. You know? Ayos oh. Alas 12 na ng tanghali.